Hello, my dear Aquarius! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating Love Collective reading. Hindi talaga ako masyadong nagla-Love Collective reading, pero nabasa ko kasi yung, hindi naman ganun karami, pero may mga nabasa kasi ako sa comment section na Love Collective reading. Okay? Actually, pangalawa siya. Ang una kasi na request na ibalik is yung first 15 days at saka yung second half, which is hindi ko pa maibabalik ngayon. Pero yung Love Collective reading, magagawa natin siya. Okay? So, my dear, gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga abangers. Okay? Maraming salamat po sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng ating mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko or ginagawa natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay? So tingnan natin. Kung hindi man po mag-resonate ngayon, don't worry. I will try my very best na makagawa po ng second batch ng ating collective. Normally, pag nagko-collective ako, hindi ko talaga natatapos talaga yung 12 zodiac sign. Ewan ko ba? Pero hindi ko talaga siya natatapos. Siguro dahil hindi naman talaga siya kasama talaga sa lineup talaga natin or yung talagang nakaugalian natin na ginagawa araw-araw. Pero I will try my dear na makagawa ng part 2 na Love Collective Reading or kahit sabihin natin na baka maybe ayoko lang mangako pero I will try my best, okay? So, let's go na tayo, my dear. Inhale. And of course, mag-exhale tayo. Okay? Let me see. Ang bilis naman. Okay, we have here, I was afraid that you would reject me if I share my feelings with you. Okay. So, my dear, merong tao, my dear, na gustong-gusto kang kausapin. Okay? Gustong-gusto kanyang kausapin, pero natatakot siya. Punong-puno siya ng takot, my dear, okay? Nag-aalinlangan tong tao na to na mag-reach out sa iyo kasi baka magtakip ka lang ng tenga or hindi mo na siya pakinggan, hindi mo siya pakinggan. Okay? Ay matindi siguro ang ginawa sa iyo ng tao na ito. Kasi may mga kaibigan ako na Aquarius, okay naman eh. Ibig sabihin, madali namang makausap ang mga my dear Aquarius. Correct me if I'm wrong. Very forgiving ang mga Aquarius. Pero to the point na makakaramdam ka ng takot, ibig sabihin matindi ang ginawa mo. 'Di ba? Correct me if I'm wrong, my dear. Kasi ang mga kaibigan ko na Aquarius, ang babait, wala akong masabi. Okay? Pwera pambobola. Wala talaga akong masabi. Okay, let me see, my dear. We have here, my mask keep me safe. Ay, okay. My mask keep me safe. I need to fake my feelings. Okay. So, I think baka nagsinungaling sa'yo, my dear, itong tao na to. Okay, nagsinungaling siya. And then, yun siguro yung doon na nag-umpisa, my dear, lahat. Okay? May kinalaman sa feelings, my dear, eh. Okay? May kinalaman sa feelings yung pinipilit niyang itago. Pero based sa energy, I think nagsinungaling sa tong tao na to or baka nilinlang ka ng tao na ito. Kaya ganun na lang ang takot niya. Okay, we have here, you have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Okay. Kasi hindi ka talaga makakapagsinungaling kay Aquarius. Yun lang ang gusto kong sabihin sa lahat. Kung ikaw karelasyon mo ay isang Aquarius, kapamilya mo ang isang Aquarius, or kaibigan mo ang isang Aquarius, mas better na lang nasabihin mo ng diretsuhan sa Aquarius yan. Kasi, correct me if I'm wrong, my dear Aquarius, ito base lang to sa nalaman ko or nag-gathered ko na mga character mo, my dear. Okay, na nagugustuhan mo sa isang tao. Mas maganda na lang na sabihin mo ng diretsuhan kung ano man yan. Okay? Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, actually hindi ko nagugustuhan yung energy niya ngayon kasi parang meron siyang hindi gusto sa'yo, itong tao na to. Tapos, kaysa naman pag-usapan,
Ang ginawa niya, parang gumawa pa siya ng mas malaki pang gulo. Yun ang nakukuha ko, my dear. Gumawa pa siya ng mas malaking gulo na parang akala niya hindi mo malalaman. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Pero so far, yung energy dito, my dear, is merong tao na gustong mag-reach out sa'yo, gusto kang kausapin, pero natatakot siya nang dahil sa bigat ng kasalanan na nagginawa niya sa'yo. Okay, tingnan natin. Additional cards pa tayo. So, 12 cards in total ang kukunin ko, my dear. Representation ng 12 zodiac sign. Okay, tingnan natin. At saka, ay, bakit ko binuksan? At saka mapagbalat kayo tong tao na to. Binuksan ko na kaagad moon card, my dear. Okay. So, nalulungkot tong tao na to as of this moment. Okay? Nalulungkot siya, nababalisa siya. Yun na nakukuha ko dito sa card na to. Dapat hindi ko pa bubuksan, mamaya pa. Okay? So, tingnan natin. Next card. And ang moon card din is connected sa energy ng secret. So, definitely, baka malihim tong tao na to, pero eventually, na-discover mo yung mga lihim niya or dahan-dahan mong natuklasan yung mga yung kanyang mga tinatago. Okay? Teka lang, lalabas yung pusa ko. Wait lang. And I am back. Nagmamyaw-myaw yung pusa sa pintuan. Gusto niyang lumabas. Okay. So, ilan na to? 2, 3, 4, 5, oy, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kompleto na tayo, my dear. Okay, bilangin ko lang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, first card natin is energy ng moon card. Ang naramdaman ko sa moon card is energy ng kalungkutan. Nalulungkot siya ngayong araw na to. O nalulungkot yung kanyang energy. And may kinalaman sa secret. Okay? I have this very strong feeling, my dear, na yun nga, may kinalaman sa secret. Okay? Next card natin is the energy of the Four of Wands. Relationship. Okay. Okay, tingnan natin ha. Okay, gusto niyang ayusin yung relationship, my dear. Natatakot lang siya sa'yo. Okay. Hinintay ko talaga yung third card kasi ayoko mag-assume. Pero confirm na siya, my dear, na gusto nitong tao na to na mag-apology. Gusto nito na mag-sorry sa'yo, my dear, sa lahat ng kasinungalingan na ginawa niya sa'yo. Okay? Sa lahat ng kasinungalingan na ginawa niya sa'yo. Gusto niyang mag-sorry, gusto niyang mabuo ang relationship, ang pamilya. Nalulungkot siya ngayon sa energy ng moon card. Parang gusto niya, sa energy ng Knight of Swords, parang gusto niyang itama yung mga pagkakamali niya. Pero once again, like, hindi niya kasi alam kung tatanggapin mo pa siya. Hindi niya alam, my dear, kung kaya, may welcome mo pa ba siya sa buhay mo. Okay? After lahat ng nangyari, after lahat ng ginawa niya. The Six of Swords. I think naka-move on ka na. Okay. Kung, if just in case meron tong karelasyon ngayon, hindi siya masaya sa karelasyon niya, my dear. Nakukuha ko. Hindi siya masaya sa karelasyon niya. Okay? And nakukuha ko rin dito na there's a tendency na naka-move on ka na from this person. Or posibleng parehas na kayong meron mga relasyon as of this moment. Kasi nakakaramdam ako ng energy ng relasyon. Okay? Kasi yung energy niya, my dear, is parang gusto niyang bumalik. Pero hindi na siya makabalik kasi posibleng you are in a relationship already. Parang okay na or baka in a relationship din siya. Kung in a relationship siya, hindi sila okay ng partner niya. Like, hindi sila okay. Possible na meron silang problema ng partner niya. May dalawang knight, Dalawang knight, my dear, is a representation and dalawang aggressive na knight to, my dear. Okay?
So, gustong-gusto talaga nitong tao na 'to na makipag-reconnect sa'yo, gustong-gusto talaga ng tao na 'to na bumalik sa buhay mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Stuck siya. Binabagabag ng konsensya 'to. Binabagabag siya ng konsensya. Yun ang nakukuha ko diyan. Tingnan natin yung iba pang card. The Strength card. Kinakaya niya lang, Strength card at saka Moon card. Kinakaya niya yung nangyayari sa kanya. Pero honestly, hindi siya masaya. Sa kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon or kung ano man yung kung in a relationship siya, hindi siya happy. Okay, hindi siya happy. Kung pwede lang na parang takasan niya yung kanyang partner ngayon, okay? Ika-clarify ko nga, my dear, kasi nakukuha ko parang meron siyang partner, okay? Pag mag-red to, meron na siyang partner, okay? Kasi parang nakukuha ko meron siyang partner, tapos ang nakukuha ko na energy is parang gusto niya makipaghiwalay sa partner niya ngayon, tapos gusto niyang bumalik sa'yo, pero parang may blockage. Hindi siya makabalik-balik, okay? Tingnan natin. Pag nag-red card to, yes, may partner na siya. Pero hindi siya masaya sa partner niya. Let me see. Paki-clarify po yung energy na na-receive ko. The 5 of Pentacles. Yes, may partner na siya pero hindi siya masaya. To the point na this is the 5 of Diamonds or the 5 of Pentacles. May nangyayari sa relationship nila ng partner niya as of this moment. Yung pinalit niya sa'yo. Okay? Kumbaga parang hindi siya masaya sa pinalit niya sa'yo. Okay? Hindi siya happy. Nag-aaway sila as of this moment or nagkakaroon sila ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Na ikukumpara ka niya doon sa tao na yun. Kaso, confirm mo lang, my dear, ha? Kasi nararamdaman ko lang naman to. There's a tendency, my dear, na dalawa to is either like sinarado mo na yung puso mo para sa kanya or baka in a relationship ka na rin as of this moment. Okay, yung typical na parang naghiwalay kayo pero yung hiwalayan ninyo is hindi maayos. Like, parehas na lang kayo nag-move on sa mga buhay-buhay or something pero hindi talaga siya maayos kasi itong tao na to, nahuli mo to. Definitely, nahuli mo to sa kasinungalingan. Yung siguro hindi mo rin, my dear, maintindihan kung bakit kailangan pang umabot sa ganun ng relationship ninyo samantalang wala namang bagay na hindi napag-uusapan. Kaso itong tao na to, my dear, ang nangyayari kasi, my dear, kung ano yung naging issue niya sa'yo or naging problema niya sa'yo, parang dinivert niya yung attention and then nag-hope siya, my dear, na, for example, like, naboring na siya sa relationship ninyo and then nangaliwa siya or nagkabit siya, parang ganon. And then expected niya hindi siya mahuhuli. Yon, example lang to, ha. Example lang yon. Pero pwede naman tama. Kasi yun nga, pero hindi siya masaya as of this moment. Hindi siya okay. We have here the energy of the 10 of Cups, okay? The 10 of Cups and I think may may pretending na nangyayari sa relationship na parang okay siya, na parang masaya siya sa pinili niya ngayon, na probably kung magpo-post siya ng mga pictures sa social media or something na parang okay sila at masaya sila. Pero honestly, hindi sila masaya. Mas masaya pa nung kayo. Mas okay pa nung kayo eh. Although sabihin natin hindi perfect yung relationship ninyo, meron mga nangyayaring sabihin natin mga hindi pagkakaunawaan or mga misunderstanding, pero mas masaya pa yung relationship ninyong dalawa compare sa relationship niya ngayon. Okay? So, probably, hanggang sa pinakahuli, mapagpanggap talaga tong tao na to, sinungaling talaga siya. Kasi tingnan mo, my dear, ha, naghiwalay na kayo. 'Di ba? Nang dahil sa kasinungalingan niya. And then ngayon, sinasabi ng card na nagpapanggap pa rin siya na parang masaya siya doon sa relationship niya. Pero sa relationship kasi, my dear, imposibleng hindi maramdaman ng partner niya na hindi talaga siya happy. Nagkakaroon ng comparison. The Death card. O, di ba? Gusto niya makipaghiwalay sa partner niya ngayon. At gusto niyang bumalik sa'yo. Pero nararamdaman ko there's a certain blockage na hindi siya makabalik-balik sa'yo, my dear. Okay? It's either like natatakot siya or
Basta something like that. Or baka in a relationship ka na. Kasi dalawa yung nakukuha ko is either like, hindi mo pa talaga siya napapatawad as in, and is either like meron ka ng asawa. Okay? Pero yung kasinungalingan niya, as in grabe, napaka-liar nitong tao na to. As in super, super liar. The Two of Wands, my dear, ang lakas ng energy. Gusto niyang hiwalayan talaga yung kanyang kinakasama ngayon. At kung sakaling mangyayari yun, ang gusto niyang makasama ikaw. Gusto niyang bumalik sa'yo. Mas okay pa yung dati, yung kayo, kaysa dito sa kinakasama niya. As in. Okay? Next card is the energy of the Ace of Wands. Gusto niya mag-umpisa. Gusto niya mag-new beginnings. Okay? Gusto niya lumapit sa'yo. Gusto niya manghingi ng apology. Gusto niyang i-share yung nararamdaman niya. Baka gusto niya ring umamin sa mga pagkakamali niya. Mga ganon. At gusto niyang ayusin, my dear, yung buhay ninyong dalawa. Pero, there's a certain blockage talaga. Hindi niya magawa-gawa. Ilang beses niya nang pinagpaplanuhan, my dear, na parang makipaghiwalay, maliban na lang kung kasal siya. 'Di ba? Maliban na lang kung kasal siya kasi hindi talaga siya hindi siya makaalis-alis eh. No? Maliban na lang hindi niya magawang hiwalayan itong kinakasama niya ngayon. Okay, hindi niya talaga magawa. Pero so far, yung pinaka-base ng relationship or ng reading natin ngayon is yung pagsisinungaling niya na nahuli mo. Okay? We have here the energy of the Nine of Wands. Hindi pa rin talaga nakaka-move on sa'yo to, my dear. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga siya nakaka-move on. At kung kaya niya lang ibalik yung panahon or kaya niya lang i-rewind, my dear, ang panahon, mas pipiliin niya, my dear, na ikaw ang makasama niya kaysa sa kinakasama niya ngayon. Ang sakit nun para dun sa kinakasama niya ngayon. Ang sakit nun, 'di ba? Kasi anong mararamdaman nung kinakasama niya na para bang ikaw siya yung kasama pero ikaw yung nasa isip. Parang ganun eh. 'Di ba? Iba yung kasama niya pero ikaw yung nasa isip. Yun ang ano dito eh. Yung basta naiintindihan mo na siguro yung ibig kong sabihin, my dear, okay? So, my dear Aquarius, ito po ang nasagap natin na message, energy para sa ating love collective reading. I will try my very, very best na gumawa pa po ng more love collective reading. Kapit lang po, okay? Pasensya na po kung hindi tayo laging nagla-love collective reading. And kagaya po ng lagi kong nasasabi or lagi kong nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear Aquarius. Take care always. Bye-bye.